Magandang mga tanawin at mayaman pa ang kultura. Walang duda, masarap manirahan sa Pilipinas. Maski nga ang mga dayuhan dito sa ating bansa pinipiling magretiro. Sa katunayan, isa ang Pilipinas ay tinuturing na World's Top Retirement Havens ayon sa isang international magazine. Si Marisol Abduraman on assignment. 18 taon nang naninirahan sa Pilipinas si Shiga Kizutami, isang Japanese national. Sa edad na 66, tuloy pa rin siya sa kanyang trabaho bilang marketer o ang tagahikayat ng mga kababayan niyang Japanese na manirahan sa Pilipinas. For me, only the Philippines is a place to stay. That's why I come back Philippines as private status. Sa kagustuhang baguhin ang negatibo raw na pagtingin ng ilan niyang kababayan sa ating bansa, ipinakita niya ang mga gandang katangian ng Pilipinas sa librong siya mismo ang may akda. Their impression to the Philippines is actually not good. They think they're very dangerous, security-wise, people, because they are very kind, understanding, and having good hospitality. And sa Pilipinas daw kasi niya natagpuan ang pangalawa niyang tahanan. Parang mararamdaman niya daw na may family talaga siya. Kasi kung mag-isa lang siya sa bahay niya, mamamatay daw agad siya. Samantalang dito daw may anak siya. Tulad ni Shiga, Pilipinas din ang piniling retirement home ng 57 anyos na Amerikanong si Paul Di Blasi. I love the climate, I love the people, I love everybody, treats me like family. Dahil sa pagkabighani niya sa ating bayan, napagdesisyon niya niyang dito na rin ipagpatuloy ang kanyang doctorate degree sa kursong Business Administration. So I decided to come here now and study for my doctorate degree and either teach or get some other position here rather than waiting till I turn 65. Tila dumarami nga ang mga dayuhang katulad ni Shiga at Paul na nagre-retiro sa Pilipinas. Sa tala ng Philippine Retirement Authority, mula 2010, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nag-a-apply ng Special Resident Retirees Visa o SRRV, isang special non-immigrant visa para sa mga dayuhang gustong magretiro at manirahan sa Pilipinas. Mula 1987 hanggang ngayong taon, nangunguna sa listahan ng mga nagre-retiro rito ang mga kapitbahay nating Asyano. Patok daw kasi sa panlasa ng mga banyaga ang kulturang Pinoy, klima at magagandang tanawin sa bansa. Idagdag pa riyan ang mababang cost of living sa Pilipinas. Well, malaking bagay talaga yung affordability. Kasi pag sa Pilipinas sila, humahaba yung PC nila. Madaming bagay sa bayan natin, we find it very inexpensive. Sa katunayan, isa ito sa mga dahilan kung bakit kabilang ngayong taon ang Pilipinas sa World's Top Retirement Havens ng International Living Magazine. Dahil diyan, sinisikap daw ng ating gobyerno na matagdagan pa ang mga benepisyong ibinibigay sa foreign retirees. Dahil isa ang retirement industry na nagdadala ng kita sa bansa. Pinag-iisipan ngayon ng gobyerno, katuwang ang ilang pribadong institusyon ang pagtatayo ng nursing homes at assisted living facilities gaya sa ibang bansa. Sa service excellence ng Pinoy, kilala globally. Kasi right now, ang sistema natin for taking care of old people, nakalagak sa sa pamilya. Yung paggalang ng matanda, sana malagay natin sa institutional basis. Salamat sa ating mga likas na yaman at sa pagiging likas na mapagmalasakit ng mga Pilipino dahil maging ang mga dayuhan itinuturing na tahanan ang ating bayan. Marisol Abduraman, GMA News.